Maingay talaga ako maglaro. Today, kain kami ng empanada. Ayan, tapos na yung ating gym. Panindigan na natin itong ganitong lifestyle, ha? Grabe si Liam mag-grind ng ngipin sa gabi. Tapos we have to check kung medyo may underbite ba siya. Kaya punta tayong Urban Smiles. Finally, makakapagpagupit na ako. Grabe, ang bigat na ng buhok ko. Hindi ko na siya kinakaya. Sa karate, nagagaling na ako sa practice. Uy, kung taga-Malabon lang kayo, samahan niyo kami mag-practice ng karate. Hi, I'm Chris, a Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasamang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Ayan, tapos na yung ating gym. Nag-start na ako maglagay ng halaman dito. Ito yung itsura sa loob. Medyo maalat pa ha, kasi tawag dito, hindi ko pa naayos ng, hindi ko alam saan pa pupunta ang mga bagay-bagay. Hi, Liam! Do you like our gym? Yeah. You love it? It's so slippery that you don't even catch yourself kapag nabidulas ka. Meron ako sasabihin sa inyo, pero sana wag niyo ako i-judge. Alam niyo ba na itong gym na to, na-afford namin na mabuo itong gym na to kasi pinull out ko yung life insurance namin. 3 yon, 2 sa akin, 1 kay Daddy Justin. Dumating na kasi ako dun sa punto na napag-isip-isip ako na sabi ko, itong pagbabayad ba annually, kasi annually yung setup ko eh, na itong life insurance, is this an expense o ito ba ay isang investment? Sa totoo lang ha, after lahat ng mga nangyaring surgery sa amin, pagkakasakit, healthcare and all that, parang sa pakiramdam ko, mas expense siya. Parang natatapon lang yung pera sa kanya. You might disagree with everything that I'm about to share, pero syempre, lahat na i-share ko sa inyo, base sa naranasan ko, ha? Okay? Kasi nung nireview ko ulit yung kontrata ng life insurance, nakita ko yung mga criteria for judging. Criteria for judging. Nakatapos ko lang mag-workout. Grabe ang pawis, friend. Ang sarap. I used to hate this feeling before. Kasi dati kapag pinapawisan ako, nagkaka-pimples talaga ako. As in, muka, likod, kilikili, hanggang puwet. Pinipimples ako kapag pinapawisan ako. And ayoko na naggaganyan na yung nagtatan ako kasi ayoko ng araw. Pangit kasi sa skin. That was before. Ngayon, okay na sa akin lahat yon. Kasi ang goal ko ngayon ay mas maging malakas ako. Yun yung gusto kong mangyari. Going back doon sa kontrata ng life insurance, there is really a specific way of dying bago ka maka-enjoy ng benefits, or at least bago maka-enjoy ng benefits yung mga beneficiaries mo. Huh? Eh ang tanong, paano kung nagkasakit ka ng malala pero hindi malala enough? Malala na maaapektuhan yung kabuhayan ninyo pero hindi kasing lala ng mga criteria for judging doon sa kontrata. Anong mangyayari? Wala kang makukuha. Kasi nung nagkabukol ako sa leeg, wala naman ako nakuha. Nung si Daddy Justin yun, nadali sa tuhod, wala siyang nakuha. Ano to ha? Life insurance at saka health insurance. So ngayon, tinanggal na namin lahat yun. Sabi namin, mag-iipon pa rin kami para sa mga health emergencies, pero sa ibang account ko na lang siya ilalagay. Okay, let's go. Oh, you greet the driver. No po. Thank you for waiting. Ganito makipag-socialize ang anak ko. Real life situation. Saan mo gusto dumaan daw, Liam? Ha? Kayo na bahala, sir. Po, salamat. Binati mo ba yung driver? Yes. Ano sabi mo? Kadalasan, ang iniisip ng maraming tao kapag homeschooled ang isang bata ay hindi siya nakakalabas at nakatago lang siya sa loob ng bahay. Na hindi siya nakakasalamuhan ng ibang tao, ng ibang bata. Hindi po yun totoo, pero hindi ko na naman masisi kasi nga yung term is homeschooled. O paano nakikipag-socialize si Liam? Ayan, sa mga normal na tao na nakakasalamuhan niya sa araw-araw. Hello guys, today I'm eating a lot of empanada. It's my first time because I already ate chicken empanada from Uncle Tom's. Pakita mo. Food vlogger yan si Liam eh. Oh. Wow. Mainit? Warm? Warm lang. Yun. Mas gusto ko sana steam, pero ito akin, Hungarian sausage. Ay, mami, check mo.
Inip! Misconception lang po yun ha, na hindi nakakapag-socialize sa mga homeschooled na bata. The reality is that they often socialize differently, not necessarily less. The goal isn't just to give children more social interaction ng mga kaedad nila, but better quality social interaction sa community. Today, after punta tayo dito sa Overswise, check natin yung Toys R Us. Oh, sige na, pasok. We say good morning. Doon, sa kabilang door. Push. Good morning! Ako nga, napapansin ko ha. Hindi ko lang alam kung ako lang to. Pero pansin ko ang daming mga batang estudyante na pumapasok sa traditional school, regular school, na hindi marunong makipag-usap. Walang social skills. Hindi marunong makisuyo, hindi marunong bumati sa mas nakakatanda. Alam mo yun, ang alam lang nila magkipagharutan sa mga kasing edad nila. Yung hanas ng Mami Chris ninyo, nanggagaling to dun sa mga bata na nakakasabay ko kapag naglalaro ko ng pickleball. So, meron kasi akong access dun sa susian, nung gate. Kasi syempre, may dala akong sasakyan na. So, nakikihiram ako ng susi. Ako nagbubukas minsan yung ground. Oh my gosh! Everybody's welcome naman doon. Pero yung mga bata, my goodness, hindi na nga kayo dito nagsisimba. Nakikigamit na nga lang kayo. Dire-diretso kang dadaanan. Hindi man lang magpasalamat at pinagbuksan mo ng gate. Hindi man lang magsabi na, ay, magandang gabi po, o kaya magandang hapon po, makikilaro lang po. Alam mo yon, walang social, dadaan-daanan ka lang. Ayan, nandito tayo sa may Vertis North sa Urban Smiles. Matagal na ako nag-Urban Smiles. Ang daming nagka-compliment ng smile ko. Maganda daw. Walang veneers dyan, friend. Lahat yan natural. Bin-braces lang ako ulit dito for the second time. Kasi yung unang braces ko, I think bago pa ata ako college pa, bago pa ako graduate. Isa ako dun sa mga unfortunate na tinanggalan ng premolar. Kaya isa lang yan dyan. Tinanggalan nila nung bin-braces ako. Wala pa masyado atang technology ng time na yun. Kaya, aesthetically maganda siya. Pero ewan ko kung naka-affect yun sa lapad ng palette ko. Kasi may pagka-mouth breather ang Mami Chris. Yung batang maliit, kinakabahan ka na? No, kasi lalagay niyan yun kung ako ay adult, I would be scared. Kasi yung dream nila, para ilagay lang yung night guard. Hindi nila iti-drill. Parang Hindi, retainers lang yun. Hindi, para sa original version, di ba nalagay nila yung night guard? Di ba first i-drill nila with the screw, after nalagay nila yung night guard. They will do that on the up and low. Then, do your normal bite. Okay? Thank you. Mabilis lang po tayo. 3 minutes, 10 minutes. Sideward, move sideward. Okay, thank you. Thank you, sir. Usually, ma'am, ang tinitignan natin dito is yung pagkakakapit po ng sexes or yung pinaka-first molar na po. Ito. Okay, so makikita niyo po yung bite niyo po is more of papunta ng Sanay na siya. 3 years old si Liam nung una siyang nagpa-dentist. Oh. Naalala mo dati, umiiyak ka pa. Makikipag-garden. Dami hotdog. Hindi ko naman gustong magbigay pugay sa akin yung mga bata. When I say bata, mga minors, teenagers, gano'n ha. Hindi ko naman gusto na magbigay pugay sila sa akin dahil hindi ko naman pag-aari yung property na yon. Pero the thing is, it's just common courtesy. Kids these days, they don't know courtesy! Up yung dila po, up yung dila, up yung dila po, up, up yung dila, go! Bawirin. Marta, up yung dila. Up yung dila. Look down ka ganyan. Diin mo konti, para pumasok, ha? Thank you. Okay, are you comfortable? Very good. No worries na, no? Ayan, check natin ha. Ayan, tingnan natin.
One of the most important lessons na gusto kong matutunan ni Liam talaga is yung common courtesy kasi it builds relationships and relationships build your network. And madalas iniisip natin na success comes only from good grades, talent, or hard work. Ay nako, those things matter, totoo yun. But how you treat people matters just as much. Yung simpleng please or thank you or mag-good morning, bumati man lang ba? Or remembering someone's name can leave a lasting impression. O tos dagdagan mo pa na very respectful ka, you show up on time, tos nakikinig ka pag may nagsasalita, nag-o-offer ka ng help pag may kailangan. Diba? Without expectations, without expecting anything in return. Yun yung mga small habits that open big doors na hindi naiintindihan ng mga bagets ngayon. Kaya nga as parents, hindi lang dapat ang tinuturo natin math, science, reading, etc. We should also teach our children how to greet people, yung make eye contact, start conversations, be gracious, diba? Kasi good manners are never outdated, sa totoo lang. Yung common courtesy is one of the most valuable life skills na pwede natin maituro na maipapasa natin sa mga anak natin. Pero alam nyo kung anong challenge ko dito? Lagi kong pinapaalala kasi kay Liam na don't talk to strangers. Ay, nako. Like kung sinasabi sa kanya na an adult will never ask for a kid's help. Okay? Mas malaki siya. Huwag mo siyang tulungan. Kasi naparoon niyo ba yun sa balita? Yung manong na naghingi ng tulong sa isang batang babae tapos dinala sa motel. Kaloka! Oh my gosh! Bakit ba ang dami kasing manyak sa mundong ibabaw? No? Oo, dapat talaga sunugin mga kaluluwa yung mga yan na ang nabibiktima nila mga batang babae. At syempre, meron din mga batang lalaki. And ako, myself, no? Naging biktima rin ako ng mga manyak na yan. Kaya ang trauma response ko talaga ay sobrang protective ako kay Liam. Kasi ayokong maranasan niya yung mga naranasan ko noon, di ba? Kailangan ko rin turuan ng social skills. So, nahihirapan ako balansehin ng mga bagay-bagay. Liam, magupit tayo ng hair. Yung hair ko, I have a lot of fixing to do. And speaking of trauma, nung maliit ako, dala ko yun hanggang ngayon. Oo, as trauma response sa mga bagay-bagay. And ang laking factor nun sa parenting ko. At saka ang laking factor din nun sa paraan kung paano ako makipag-socialize sa mga tao. Kung akong tatanungin, nakakapagod makipag-socialize. Totoo yung sinasabi nila na may social battery ka na nadi-deplete after every event. Yung ganun. Parang ako may mga times na, hindi mo na nga ako kausapin. Gusto ko munang magmukmok. Gusto ko maging mapag-isa, makapag-isip. Dito muna ako sa bahay, ayokong lumabas. Pero hindi pwede kasi kailangan nating maghanap buhay. At ang field na napili ng Mami Kiss nyo ay napalilibutan ng maraming tao and I have to build network. At sa aspeto ng adult life, ito na ha, sa pagiging adult na, kung magkakasing edad na tayo at lahat tayo nagtatrabaho. Talagang kailangan mo ng social skills para makakakuha ka ng maraming projects. Kailangan mo ng social skills para ma-meet mo yung mga tao magbibigay sa'yo ng opportunity. So, hindi mo pwedeng itago yung sarili mo kahit ayaw mo. You have to make yourself available para sa mga tao na pwedeng magbigay sa'yo ng magandang pagkakataon. Kaya tama na ang pagmumukmok ha. Sign mo na to. Okay? Alam nyo, very controversial. Every time pinapakita ko sa inyo itong video, kasi ang dami sa inyo may mga bad experience sa kanila. Pero kami kasi, wala pa kami na-experience na, thankfully na masama. Kasi hindi naman kami palasagot ng tawag na hindi ko kilala, pala-reply sa mga text na hindi ko rin kilala, tsaka palasagot ng email na hindi ko kilala. Alam nyo yun? Kaya mahirap talaga akong makausap kung hindi kita kilala. Siyempre, kailangan OOTV muna tayo. Pinag-vlog ko si Liam. Liam, bakit ganito yung clip na sinot mo? Kasi merong video na merong ano tawag nito? Kasi ulit. Kakarate ako twice a week for self-defense. Kamusta ka na daw simula ng bullying incident? Okay. Okay ka naman? Anong nangyari nung nagkita kayo ulit ng bully? Nakick ko siya 5 times, mild kick, umiyak. Ba't mo naman sinipa? Kasi kanina pa siya sinisipa yung chair ko Nasipa ko kaya yung chair niya.
Oh, so inaaway ka pa niya, hindi na. Hindi na. Oh, nasampulan mo siya ng karate mo. Yeah. Pero wag overkill, anak, ha? Okay? Kasi diba, my madness is not enough.